So welcome sa ating Morning Revival Preview. So ang ating schedule ngayon ay Week 1, Day 2 or Tuesday. So mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin ngayon. John 3:5-6. Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. So dito malinaw na sinasabi ng Panginoon, no? Ginamit niya yung salitang unless. Ang ibig sabihin, maliban. No? Maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya yung salitang maliban, walang ibang paraan. Ibig sabihin, ito lang yung natatanging paraan. Ang isilang ng tubig at ng espiritu para siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. No, kaya, ito magpapatahimik na dapat sa mga ibang tao na nag-iisip ng ibang paraan. Siguro yung iba nag-iisip, magpakabait ako para makapasok ako sa kaharian ng Diyos. O yung iba naman ay maging religyosa para makapasok sa kaharian ng Diyos. So hindi yan. Maliban. Sabi niya, ito lang yung natatanging paraan. Ang isilang ng tubig at ng espiritu. Wala nang iba. No? Ano mang isipin mo, hindi pwede. Kaya ang Panginoon matalino. Sabi niya, unless, maliban. No, ang linaw na sinasabi niya, ito lang ang paraan. Wala nang iba. Amen. Isang paraan lang ang ibig sabihin. The Lord's Word in John 3:3 and 3:5 are a clear revelation that regeneration is the unique entrance into the kingdom of God. So, dapat revelation na to. Regeneration lang. Ang ibig sabihin ng regeneration, isilang muli. So, yan ang ibig sabihin ng regeneration. In order to enter into the kingdom of God, we need to be born again. There is no other way by which we can enter into the kingdom of God. No other way. No? Kaya, ito kasi, no? Alam ng Panginoon sa mga darating na panahon, marami mga tao mag-iisip ng iba't ibang paraan eh. Kaya nilinaw na niya na maliban sa pagsilang na muli ng tubig at ng espiritu, wala nang ibang paraan pa. Ang linaw. Amen. The kingdom of God is the reign of God. It is a divine realm to be entered into. A realm requires the divine life. Only the divine life can realize the divine things. Hence, for one to see or enter into the kingdom of God requires that he be regenerated with the divine life. Amen. Ang ibig sabihin ng regeneration o pagkasilang na muli ay ang magtamo ng dibinong buhay. Tangi lang itong dibinong buhay na ito, no, ang magbibigay ng kwalifikasyon sa tao para makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya paulit-ulit sinasabi sa atin, tangi lang sa pagkasilang na muli makakapasok ang tao sa kaharian ng Diyos. Kasi pag naisilang siyang muli, magkakaroon siya ng buhay ng Diyos. Dibinong buhay yan. At dadalhin siya sa kaharian. At mula sa dibinong buhay na taglay niya, matatanto na niya, maiintindihan na niya, magiging bahagi na siya, no, ng kaharian ng Diyos. Yung buhay ang nagdala sa kanya doon, no, para maging kabilang siya sa kaharian ng Diyos. Pag wala yung buhay na yan, maski na anong gawin ng tao, hindi niya mapapasukan itong kaharian ng Diyos. Kasi ito ay kasaklawan ng buhay. Buhay ang kailangan dito. No? Kapag wala kang buhay ng Diyos,
hindi ka pwede maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Kaya yan yung palagi nating nililinaw. Kasi alam naman natin ang mundo, mga nagkakaroon ng mga iba't ibang pagtuturo tungkol sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Amen. A kingdom is always related to life. Only men can participate in the human kingdom because only they have a human life. So without the life of God, how could we ever share the kingdom of God? Kaya parang katulad din naman ng tao to eh. Tayo ay nabibilang sa kaharian ng tao kasi tayo ay naisilang ng tao at nagkaroon ng buhay ng tao at yung buhay ng tao, ipinasok tayo sa kaharian ng tao. Hindi lang naman dahil tayo ay mukhang tao, kundi ang pinag-uusapan dyan, meron kang buhay ng tao. Kaya yung unggoy, hindi siya pwedeng pumasok sa kaharian ng tao kasi ang buhay niya ay buhay ng unggoy. Siguro maliban na lang kung kaya niyang maglagay ng buhay ng tao sa loob niya, makakapasok siya. Pero imposible na yun. Imposible na yun. Kaya ang tao ay para sa kaharian ng tao. Kaya hindi totoo yung evolution eh. Sabi nila yung tao daw galing sa unggoy. Imposible yan. Ang unggoy ay mananatiling unggoy at ang tao mananatiling tao. Hindi pwedeng magkaroon ng evolution mula sa unggoy naging tao. Wow. So walang ganon. Papayag ka ba na yung ninuno mo unggoy? So hindi pwede yun. Kaya nga yung yung theory ni sino ba yan? I think Darwin or sino ba yung nag-imbento ng ng ganyang klaseng theory? Hindi siya nag-click nung pinasok niya yan. Pati sa eskwelahan, inintroduce yan. Hindi yan tumagal. Kasi yan ay laban sa pagtuturo ng Biblia. Na ang tao, hindi nanggaling sa unggoy. Nilikha ng Diyos ang tao na may buhay ng tao. At ganun din ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay isang kasaklawan ng buhay ng Diyos. Tangi lang ang mga tao na nagtataglay ng buhay ng Diyos ang pwedeng pumasok dyan. Kung tutuusin, ang tao lang naman ang pwedeng tumanggap ng buhay ng Diyos sa lahat ng mga nilikha. Kasi ang tao lang ang may espiritu. Di ba? Mula sa ating pantaong espiritu na nilikha din ng Diyos, pwede natin tanggapin ang Diyos tungo sa loob natin at magtamo tayo ng buhay ng Diyos at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Pero ito dapat dumaan sa proseso ng regeneration o pagkasilang na muli. So yun yung sinasabi sa atin dito. Amen. The kingdom of God is not only the reign of God, but also the divine realm or sphere. Thus, we need to be regenerated that we may have the divine life, which enables us to enter into the divine realm and participate in the divine kingdom. Yung kaharian, dibinong kasaklawan siya. Ang kasaklawan niya ay dibino. Na ang ibig sabihin, ang kanyang kasaklawan ay ang dibinong buhay. Yun ang sumasaklaw sa kaharian ng Diyos. Na ang ibig sabihin, lahat ng walang buhay ng Diyos, hindi bahagi ng kaharian na ito. Tangi lang, yung merong buhay ng Diyos, ang pwedeng maging bahagi ng kaharian na ito. Kasi kasaklawan siya ng dibinong buhay. So yun yung ibig sabihin nito. Pag wala kang dibinong buhay, wala kang bahagi sa kaharian. Nasa labas ka. Kasi hindi naman material ito .
Ito ay dibinong kasaklawan. Hindi ito material na pwede mong pasukan. Ito ay spiritual. Kaya, kailangan, kung gusto mo na makapasok dito, edi maisilang kang muli. Brother Danny, ano ba yung maisilang na muli? Ang maisilang na muli ay ang manampalataya sa Panginoon at tanggapin mo yung dibinong buhay sa pamamagitan ng Espiritu at maidala ito sa iyong pantaong Espiritu. So, yun ang maisilang na muli. No? Kaya sinasabi natin, ang manampalataya ay ang tumanggap ng buhay. Hindi iyan manampalataya na maniwala lang sa isip. Hindi yan pagsampalataya. Ang pagsampalataya ay ang pagtanggap sa dibinong buhay. Kaya lang, ini-explain ng Panginoon na kailangan meron kang dibinong buhay at ang paraan ay maisilang kang muli. So, ibang pananalita ito. Pero kung tutusin, yung maisilang na muli, ang ibig sabihin nito ay manampalataya sa Panginoon. Diba? Kaya sa, I think, John 1:27, sabi doon, ang sino mang manampalataya sa Panginoon. Tapos sinabi niya, ang sino mang tumanggap. No? So, ang manampalataya ay ang tumanggap ng dibinong buhay. Tungo sa loob niya, upang sa pamamagitan ng dibinong buhay, maipasok siya sa kaharian ng Diyos. So, ganun lang naman siya kasimple. Hindi naman ito masalimuot na bagay. Amen. Ito, sabi niya, even if we were not fallen or sinful, we would still need to be born again. Because regardless of how good, pure, and clean our human life might be, it is not able to realize the things of the divine realm, and it is not qualified to enter into the divine kingdom. Only the life of God meets the requirement of the kingdom of God. How can our human life know the divine things or the kingdom of God? How can it match the divine kingdom? It is impossible. We need the divine life. We need to be born again. Regeneration is the only way, the unique entrance into the kingdom of God. Amen. So dito sinasabi, maski na yung tao, hindi siya natisod. Ang ibig sabihin na natisod, nagkasala. Maski na hindi siya natisod, hindi din siya makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil wala siyang buhay ng Diyos. No? Kaya yung pagsampalataya sa Panginoon, sa isang banda, kaligtasan yan. Pero sa isang banda, ito ay pagtanggap ng buhay para makapasok sa kaharian ng Diyos. Halimbawa, sila Adan at si Eva, sila ay nalikha. Nung una, hindi pa sila natisod. Hindi naman sila nilikhang tisod na. Hindi pa sila natisod sa umpisa. Wala silang kasalanan. Dalisay sila. Walang bahid ng kasalanan. Kaya lang, wala silang buhay din ng Diyos. Hindi nilikha ng Diyos ang tao na may buhay ng Diyos, kundi buhay lang ng tao meron sila. Kaya ang tao, bago siya natisod, kailangan pa rin niya maisilang na muli para makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya huwag kayo ma-confuse. Huwag natin isipin na kaya nanampalataya ang tao sa Panginoon ay para maligtas lang. No? Hindi. Kundi para maligtas at para makapasok din sa kaharian ng Diyos. So, yun yung sinasabi rito. No? Kaya ang paglikha sa tao ay hindi sapat para madala siya sa kaharian. Kailangan yung tao, maisilang din siyang muli. Kung hindi nagkasalang tao, paano siya maisisilang na muli? Paano maisisilang muli yung tao nung panahon na hindi pa siya nagkasala? Paano nga ba? No, hindi naman sinabing manampalataya siya sa Panginoon. Pero palagay ko, kainin niya yung puno ng buhay na nandoon sa hardin ng Eden.
para taglayin niya ang buhay ng Diyos. Tama yan. O, di ba? Doon sa puno ng Hardin ng Eden, meron doon tinatawag na puno ng buhay na kumakatawan sa Diyos. Na ibig sabihin, yun ang kanyang kainin. Kaso ang kinain niya ay maling puno. Pero yan ay istorya ng pagkatisod. No? So yan ay wala namang ganong kinalaman sa pagpasok sa kaharian. Ang pagpasok sa kaharian ay sa pamamagitan ng pagtataglay ng buhay ng Diyos. At sinasabi ko lang, dinadagdag ko dito, na dapat kinain niya yung punong kahoy ng buhay. Amen. Okay, so the divine life brings us into the kingdom of God. Okay. We were all born into the human kingdom. No one can ever be naturalized into the kingdom of men. Amen. So, binanggit dito yung naturalization, naturalize. Alam nyo kasi yung naturalize, ganito siya. Tungkol ito sa mga citizenship. No? Halimbawa, yung mga pinanganak sa Amerika, sa Estados Unidos, automatic yan, American citizen yan. No? Kasi, yun ang batas eh. Pag pinanganak ka sa US, citizen ka na. Yan yung mga inborn citizen. Citizen by birth. So, American citizen na yan. Ganun na. Pero meron din mga American citizen na hindi naman pinanganak sa Amerika. Na-acquire nila yan through naturalization. Naturalization. Ang ibig sabihin, na-meet naman nila yung mga requirements. So, merong requirements yan. Hindi pinanganak doon, okay, pero naging citizen. Ngayon, sa kaharian ng tao, walang naturalization. Kailangan ipanganak ka na tao. Wala yung hindi tao dati, tapos na proseso, naging tao. So, walang ganung tao. No? So, yung binabanggit ko nga, yung unggoy, hindi pwede man-naturalize yan at maging tao. Ang unique requirement para mapabilang sa kaharian ng tao, dapat isilang ka ng tao. At sa pamamagitan ng pagsilang ng tao, may buhay ka ng tao, makakapasok ka na sa kaharian ng tao. Ganon din ang kaharian ng Diyos. Walang naturalization. Wala. Hindi ano yan. Bagamat yung iba, nag-iisip sila ng mga paraan. Naku, magpakabanal tayo, magpakabait tayo. Oo. Sundin natin yung 10 Commandments. So madami mga methods na iniisip ang tao. Hindi uubra yan. Walang naturalization. No, ang unique na paraan, dapat isilang kang muli ng Diyos. No, at ang isilang na muli, siyempre, inuulit ko nga, yan ay ang manampalataya sa Panginoon. At mula sa pagsampalataya, tanggapin ang Espiritong nagbibigay buhay tungo sa loob nila. Yan lang naman eh. Amen. So may example dito. For example, when a dog is born, he immediately finds himself in the dog kingdom. He knows everything about being a dog. There's no need for anyone to teach him to be a dog, saying, "Little dog, you must know that you are a dog, that you are in the dog kingdom, and that from now on, you must bark every day." Hindi mo natuturuan yan. Dahil ang aso ay pinanganak ng aso, no? Siya may buhay ng aso, siya ay nasa loob ng kaharian ng mga aso. Natural na yan. Kaya lahat ng tungkol sa aso, alam na niya sa pamamagitan ng buhay niya. Anumang mga aktibidad na may kinalaman sa aso ay gagawin niya. Tatahol siya dahil aso siya. So, ganon. At yung mga, mapapansin nyo, yung mga aso, iisa lang yung mga paborito nilang pagkain. Kasi aso sila eh. Yun ang gusto nilang kainin. Di ba? At kung yung
pagkain na ayaw nila, lahat ng aso ayaw yan. No? At lahat ng mga gawi-gawi, no, ay magiging pare-pareho sila. Kasi iisa lang ang buhay nila, iisa lang ang kaharian nila. So, ganun siya. So, kaya, alam niyo kung ba't paulit-ulit sinasabi to? Para maintindihan natin kung ano ang kaharian ng Diyos. Ang daming tao, hindi nila naiintindihan. At pinakamainam na paraan para maintindihan mo, maisilang kang muli. Maski na anong paliwanag dito, pwede maintindihan ng kaisipan mo, pero hindi mo rin siya mapapasukan. Kasi wala kang buhay ng Diyos. Amen. A dog is in the dog kingdom and knows all about being a dog by birth. This is why the Lord Jesus told Nicodemus that he had to be born into the kingdom of God. We cannot enter into the kingdom of God by learning or by being naturalized. Although you may be naturalized to be a citizen of a particular nation, you can never be naturalized into a kingdom. Walang naturalization sa kaharian. Sa ano lang yan? Sa mga bansa lang meron yan. Amen. Kaya sabi ng Panginoon kay Nicodemus, di ba? Kailangan niyang maisilang na muli. Pero si Nicodemus hindi rin masyado naiintindihan yung sinasabi ng Panginoon. Sabi niya sa Panginoon, paano siya papasok sa tiyan ng nanay niya? Ang laki-laki na niya. Hindi niya naiintindihan. Ang talino ni Nicodemus, ano yan eh, guru yan eh. Ano yan, isa sa pinaka mga leading ones ng mga relihiyon nung sinauna. Kumbaga sa theologian na yan. Hindi pa niya naiintindihan yung regeneration. Kaya, nagpapakita sa atin dito, hindi ito sa matalino o hindi, kundi ito ay depende sa buhay. Yan, so yung aso, no? Hindi siya tinuruan, pero alam niya kung ano mga aktibidad ng aso. Dahil meron siyang buhay ng aso. At kung ikaw nagtaglay ng buhay ng Diyos, naintindihan mong kaharian ng Diyos. Diba? Yan ay by life. Amen. When we were regenerated, we were transferred into the kingdom of God. Colossians 1:13 says that God delivered us out of the authority of darkness and transferred us into the kingdom of the Son of His love. So ito yung isang verse na malinaw na nagsasabi sa atin na tayong mga naisilang na muli ay nilipat na sa kaharian ng kanyang anak ng kanyang pag-ibig. No? Kaya automatic ito. Nilipat tayo ng Diyos tungo sa kaharian. At yan ay nangyari nung araw na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. Nung araw na nanampalataya ka, tinanggap mo ang buhay, dibinong buhay, at yung buhay na yan, dinala ka niya, nilipat ka niya. Sabi rito, transferred, no, into the kingdom of His Son, okay, of His Son, of the Son of His love. When we called on the name of the Lord, the divine Spirit came into us, regenerating us and causing us to be born into the kingdom of God. Although you may know very little about the kingdom of God, your spirit within you knows about the kingdom. The divine life in your spirit knows the kingdom of God. Amen. Kailan ba tayo nanampalataya? Nung tinawag natin ang pangalan ng Panginoon. Oh, Lord Jesus. Di ba? Sabi nung nag-preach atin, tawagin mo ang pangalan ng Panginoon. Tanggapin mo siya. So, nag-respond tayo. Tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon. No? At nung tumawag tayo, yung Espiritu dumating. Dinala niya yung buhay dun sa ating pantaong Espiritu. At yung dalawang Espiritu na ihalo at naging isang Espiritu. Kaya kaisang Espiritu natin ng Panginoon at ang buhay na binabanggit nating dibinong buhay na ito ay nandun sa ating Espiritu.
Maring marami kang hindi alam tungkol sa kaharian. Pero yung espiritu mo, alam niya ang mga bagay ng kaharian. Alam niya, may pandama siya. Lalo na yung pandama ng espiritu natin, ay pandama ng kaharian yan. Kapag kinontra mo yan, malalaman mo mula sa kaibuturan mo. Yun ay ang damdamin ng espiritu na tumutugma siya sa damdamin ng kaharian. Di ba? So, nung bago tayo manampalataya sa Panginoon, wala tayo mga damdamin na katulad ng meron tayo ngayon. At yung damdamin na yan, lalakas pa yan habang lumalago ang buhay. Amen. Ito, mga example. Many young people have come to me asking about such things as smoking, attending the movies, eating, dressing, and marrying. Whenever a young person comes to me with such a question, I always turn the question to him and say, "Why do you ask me whether or not you should smoke? You know better than I do. You shouldn't come to ask me, for you have already know the answer. Tell me the truth. Don't you already know whether or not you should smoke?" Once he admits that he already knows, I go a little further and ask him, "How do you know? Where do you know?" They always tell me that they have something within them that knows. We know because we have been born into the kingdom of God. So, ang ganda ng illustration na to. So, kung minsan, yung mga kabataan daw, pumupunta kay Brother Lee. Tatanungin siya tungkol sa mga bagay. Yung Kristiyano ba, pwede ba magsigarilyo? Sa Biblia, wala namang sinabing no smoking. Di ba? O pwede ba kami manood ng sine? No, wala naman sa Biblia sinabing huwag ka manood ng sine. O yung mga uri ng pananamit o kung ano-ano pang gusto nilang tanungin. Simple lang ang sagot ni Brother Lee. Bakit mo ko tinatanong? Hindi ba dapat alam mo na yung sagot? So yun yung sinabi niya. Nagtatanong ka na alam mo na yung sagot. No? Na ang ibig niyang sabihin, no, bago ka nagtanong, meron ka ng damdamin tungkol dyan. Diba? Kaya sabi niya dito, sabi mo yung totoo sa akin. Sabi niya, don't you already know whether or not you should smoke? Sabi mo, alam mo ba na o hindi na dapat magsigarilyo ka? Sabi niya, alam na niya. Alam na niya na dapat hindi. Paano niya nalaman? Kasi meron damdamin sa loob niya. Ang ibig sabihin, yun ay hindi tumutugma sa pamumuhay ng kaharian. Ang buhay na natanggap mo, hindi nagyoyosi. Kaya wala naman dapat magturo sa iyo dyan. Kaya sinasabi nga natin, sa isang banda, wala naman tayong rules and regulations sa mga Christian na sinasabi. Wala naman masyado. Maliban na lang sa mga ilang pananalita sa Biblia. Pero yung mga ilang bagay, wala naman. O, paano ka ba magsuklay ng buhok? Ano bang klaseng pananamit dapat? Wala naman masyado. Pero yung buhay sa loob mo, meron siyang gabay, meron siyang pagtuturo, meron siyang pagbabawal, meron siyang pinapahintulutan, merong hindi. Na ang ibig sabihin, yung buhay na nasa loob natin ay buhay ng kaharian. Ano mang bagay na hindi tumutugma sa kaharian, sinasalungat ng buhay. Maski na gusto mo, pero yung buhay sa loob mo na tinanggap mo, salungat siya. Kaya ang believer, dapat kinikilatis niya yung damdamin ng espiritu, at kung ito ay kanyang sinusunod, siya ay nabubuhay sa loob ng kaharian. Kaya ang ganda ng illustration na ito. Ito ay isang malinaw na katunayan na ikaw ay merong buhay ng kaharian. Meron kang dibinong buhay. Amen. Amen. Salamat Panginoon na kami ay isinilang na muli ng Espiritu
Sa pamamagitan ng buhay na tinanggap namin, kami nadala sa loob ng kaharian. Panginoon, salamat sa pamamagitan din ng buhay na ito. Nagkakaroon kami ng damdamin at pagtuturo at pagkatanto sa kaharian ng Diyos. At itong buhay na ito ang nagsilbing gabay sa amin kung paano kami lumakad, mabuhay at gumawi sa loob ng kaharian ng Diyos. Amen.